Hey guys, what's up? My name is John Wayne. Today, tara, pag-usapan nga natin itong pagkatanga-tangahan ng ating favorite na Yusek. No? Walang iba kundi si Yusek De Castro. Bakit ko nasabi yan? Pakinggan natin kung ano yung sinagot niya sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Okay guys, dito sa video na to, may nagtanong sa kanyang reporter. Well, basically, it's not Miss Eden, it's a different reporter. Pero meron only portion, no, ng sinabi ni Senator Amy Marcos ang kanyang binasa, which is, hindi ako naghintay ng 39 years para magkamali muli. No? So, para sa akin, when she was actually writing this part, she was not just referring to herself. She was referring to the entire Marcos family. Diba? Okay? Then, ito yung sinabi nung tinanong si Yusek Castro nung reporter. Palakayin natin para mas ma-engage kayo. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Oh, stupid talaga. Ano ang naging pagkakamali? Alone. Take note, alone. Si Senator Amy Marcos. Okay? 39 years ago, ano ang pagkakamali ni Senator Amy Marcos alone? Para sabihin ito ni Yusek Castro. Diba? Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Tingnan mo katangahan niya, no? Balikan natin yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Ano? Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. At kahit sino, every single word that she said in this post is understandable. You don't need a dictionary, you don't need to be a nerd or grammar Nazi or whatsoever to understand it. Plain and simple. Tagalog ang kanyang sinabi. Ano nga ba ang sinabi dito ng Senator Amy Marcos? Sabi ko kay VP Sara, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam na mawalay sa sariling bayan. Remember, the family, the entire Marcos clan, diba? Or, hindi naman clan, no? Hindi mo kasama yung mga pinsanan and whatsoever. Sorry. The entire Marcos family, the first family, was exiled, diba? During the time of Cory Aquino. Kaya simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo ngayon, hindi upang magdrama, kundi para sa solusyong narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Diba? Ang pinapoint out niya bilang nakakatandang Marcos sa pamilya nila, matanda na nanay niya eh. So dahil siya ang panganay, siya ang nagli-lead na ngayon ng PAC. Diba? She was referring exactly pagkakamali ng mga Marcoses at that time to trust people who betrayed them. Ayaw niyang gawin sa mga Duterte ang pagtataksil na dinanas nila. At hindi niya makakalimutan yung experience na yun. Ayaw niyang iparanas sa mga Duterte ang katrayduran na sinapit ng mga Marcos noong panahon ni Cory Aquino. Kaya nga sinabi niya rito, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Hindi siya naghintay ng 39 years para matraydor ulit.
May Marcos na natuto sa kasaysayan. So anong part doon ang naging pagkakamali ni Senator Amy Marcos? Yung sarili lang niya, no? Kasi at that time, buhay pa si FEM, no? Si Apo Lakay. So, sino nagdidesisyon sa lahat ng bagay? And if you notice, again, go back dun sa movie. Pagdating sa decision making, mas magaling si Amy Marcos. Hindi ko na-elaborate. Maraming part ng movie that show us kung gaano kagaling na decision maker itong si Amy Marcos. And whenever yung tatay niya is weak, siya yung nagiging head of the family. Diba? Kaya natatawa ako nung narinig ko yung sinabi ni Yusek Castro. Umamin daw si Amy Marcos sa pagkakamali niya. Hindi. Pagkakamali ng bawat Marcos yun. Kaya nga may sinabi siya rito, may Marcos na natuto sa pagkakamali. She was referring to herself, remembering the experiences they had when they were thrown away, exiled. There was even part of the story na sinabi sila ay kinidnap papuntang Hawaii because they were expecting na mapupunta sila sa Ilocos. E napag-usapan na natin ito kahapon. So, saan parte dito sa sinabi ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, na yung pagkakamali niya lang ay sarili niyang pagkakamali. Diba? Sige nga, kayo na mag-analyze. Itong part lang na to. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali. Muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Diyan lang kayo mag-focus, guys. Mukha bang sariling pagkamali lang ba ni Amy Marcos dyan? Actually, Amy Marcos is very, sabi, if marirecall nyo, sabi nga ni Bongbong Marcos, they can sense a traitor or something like that a mile away. Pero hindi na amoy ni Bongbong Marcos yung sarili niya. Diba? Alam mo lahat ng viewers natin, lahat ng nag-i-engage natin dito, matatalino yan. I don't need to further explain or elaborate. Kasi kitang-kita naman napakasimple, Tagalog. Si Amy Marcos lang ba ang nagtiwala sa mga taong inappoint niya, gaya ni Enrile at saka ni Fidel Ramos, na pinsan ng kanyang ama? Na nag-umpisa ng EDSA Revolution? 2 taong pinagkatiwalaan ng tatay niya that time, trinaydor ang mga Marcos. Yun yung pagkakamali Pagkakamali ng pamilya Marcos na nagtiwala sila sa mga taong to. Ano pa? Si Senator Amy Marcos, parang yan si VP Sara. The way I see it. She's friendly, she's a very accommodating person, but that doesn't mean that you are friends. Dahil natuto na siya bilang isang Marcos na once upon a time sa buhay nila, sila ay na-traidor. Diba? If you know the history of the Marcos, you can simply understand kung ano ang pinapahiwatig dito ni Senator Amy Marcos. So, paano nangyari na merong pagkakamali alone
si Senator Amy Marcos dito na pinapalabas sa statement ni Jose Castro. Diba? Another propaganda, another panggagago, another katangahan, kabobohan, I don't know. Hindi mo na nga masabing fake news eh. Ito yung sinasabi ni Ms. Malutiquilla during the TRICOM hearing, no? Yung alam mo yung information pero binabago mo yung iba yung sinasabi mo. Diba? Parang yung bigas lang yan eh. Kasi sinasabi niyang ibababa ni PRRD ang presyo ng bigas to 7 pesos. When in fact, ang sinabi ni PRRD is mababawasan ng 7 pesos yung kilo ng bigas. At least bumaba. No? O ma-discountan ng 7 pesos ang bigas. Parang ganun lang yan eh. Kaya hindi natin may iwasan bakit may mga tao gaya nila Kaayu, nila Teacher Mark, nila Mang Rene, nila Journey, no? Ni Mantemyong, ni Apoluna, even si Attorney Libayan. Honestly, we tried to avoid na wag siyang gawing usapin ng aming mga videos. Pero if we don't talk, ano mangyayari? People will just believe her. Diba? Tingnan niyo yung comment dito ng mga tao. Sabi ni Drew Esplana, abogado ba itong si Claire Castro o chismosa lang na sa iskinita walang kwenta ang mga sagot? Ay, bobo, Auntie Claire, ano ba yan? Bakit kayo ang bakit ang layo ng sagot niya? Diba? Pag walang maisagot, lalo na kung walang utak, no comment na lang. Sabi dito ni safety manager. Sagot ni El Fraile, tanggal lungkot ko sa sagot niya. Sabi ni Cheryl Torion, nag-joke lang kayo dyan sa answer ni Anne Claire. Wala kaming ibang kadiri naman itong mga to. Baliktad ata ang sagot, sabi ni Rhaegar. Gets? See? People understand it. Hindi nakikinig at sadyang bobo si Auntie Claire. Di talaga niya mag-gets, Diyos ko. Sinong comment pa na to? Naintindihan kaya niya yung sinasabi niya? Sabi ni Mike Nika 23, attorney yan Yeah. Nakangiti pa siya. Ay, Lord. Diba? Ikaw talaga magpapabagsak kayo. Ginagalingan mo masyado, Auntie Claire. Mga sagutan mo pagdating sa mga pagkonektado si Bongbong Marcos. Taong bayan na susuka sa'yo. Big time. Diba? Sure ako, meron at meron magko-comment dito, lalong-lalo na. Walang iba ang kumare pambansang kumare ni Auntie Claire. Si Tita Pretty. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Kung naniniwala ba kayong nagtatanga-tangahan to ang ating favorite kumare ng bayan ni Tita Pretty. Diba? Layo. Hindi mo alam kung may hangover pa ng bakasyon o may hangover ng kung ano.